Patay na ang 34 na nawawalang sabungero, o mahilig sa sabong, at inilibing na sa Taal Lake sa lalawigan ng Batangas ayon sa isa sa mga sospek na gustong tumstigo. Sinabi ni alias Tutoy, isa sa 6 na security guard na inakusahan ng pagdukot sa mga sabungero, na gumamit sila ng tie wire para sakalin. Paano sila mabubuhay kung inilibing na sila sa Taal Lake? Sinabi ni Tutoy sa Filipino sa panayam ng GMA News na ipinalabas noong Miyerkules. Mabubuhay yan, nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan, kung muhukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Ibinunyag din ng sospek na mahigit 100 ang kabuuang bilang ng mga biktima. Noong 2021, kinumpirma ng mga awtoridad na hindi bababa sa 34 na sabungero ang nawala. Nagulat ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8. Mabilis lang iyon. Sabi ko, baka bitawan mo sila. Magulo tayo sa boss, sabi ko sa kanila. Wala, may video kami, sabi nila. Pinadala nila sa akin ang video. Doon ko nakita kung paano nangyari, sabi ni Tutoy. Ayon kay Tutoy, kakausapin niya ang mga individual na mahuling nandaraya sa Sabang at pagkatapos ay ibibigay ang mga ito, sa ibang grupo ng mga tao, na hindi pa niya nakikilala. Ang ginawa nila ay tinalian sila ng mga plastic restraints at isinakay sa isang van, sabi niya. Sinabi ni Tutoy na nagpa siya siyang tumstigo dahil sa mga pananakot na natatanggap niya at ng kanyang pamilya. Hustisya para sa mga nawawalang sabungero, nakipag-usap din si Tutoy sa mga pamilya ng ilan sa mga nawawalang mahilig sa sabang, na nangakong makikipag-coordinate sa kanila sa paghahangad ng hustisya. Sa mga ina at kamag-anak, handa akong makipagtulungan sa iyo sa paghahangad ng hustisya, sabi niya. Dagdag pa niya, isinama na niya sa kanyang affidavit ang mga detalye kung paano pinatay ang mga biktima, na isusumit sa mga awtoridad. Nangako rin siyang ibubunyag ang mga utak sa likod ng mga pagpatay. Inilarawan ng Department of Justice ang kaso bilang mass murder. Hindi kami titigil. Sisikapin naming makamit ang hustisya. Ang usapin na ito ay hindi maaaring ayusin sa labas ng korte, sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla.